10, masasabing hindi magaling na hari si Richard I. 10 taon lang siyang naghari na 6 na buwan siguro siyang nanatili sa England. Karamihan sa kanyang mga pagsisikap ay nakatuon sa pagpopondo ng ikatlong krusada. Ngunit ang mga bagay na gumawa sa kanya ng isang masamang pinuno, ginawa siyang isang mahusay na mandirigma. Maalamat ang kanyang galing at determinasyon sa labanan. May isang anekdota pa nga na gumamit si Richard ng crossbow para kunin ang mga guwardiya sa pader habang may sakit at nagdala ng stretcher. Kaya pala nakuha niya ang palayaw na Lionheart. Bagamat hindi nagtagumpay ang ikatlong krusada, ang katapangan ni Richard sa ibang bansa at sa kanyang sariling mga lupain na kinabibilangan ng karamihan sa Pransya ay nakatulong sa pagtiyak ng kanyang pamana. Number 9. Ang general na Carthaginian na ito ay nagbigay sa Roma ng takbo para sa pera nito. Itinuturing ng marami bilang isa sa pinakadakilang lider ng militar noong unang panahon, si Hannibal ay may lahat ng bagay na dapat taglayin ng mabuting general. Karisma sa kanyang mga tauhan, ng pag-usisa tungkol sa kanyang mga kaaway at kapaligiran, matalinong taktikal na pag-iisip, at maraming matapang. Ang pagtawid niya sa Alps noong 218 BC ay hindi lamang kapani-paniwala dahil nagdala siya ng mga elepante. Inorganisa ito ni Hannibal sa panahong walang maaasahang mga mapa. Naisip niya at naunahan ng mga hukbong na kahihigit ng mga Romano sa kanilang teritoryo sa loob ng halos 20 taon at siya mismo ang nagpondo sa digmaan. Maaaring nawala ang Carthage sa kalaunan, ngunit hindi naging madali ni Hannibal ang Roma at naalala siya ng kasaysayan dahil dito. Number 8. Attila, ang hunang mga salot ng Roma, ay isa sa mga pinakanakamamatay na kaaway ng imperyo sa kanluran at silangan ay si Attila ang Hun. Sa isang eksepsyon, si Attila ay walang talo sa labanan. Ang kanyang imperyong nomadiko ay umabot sa halos buong silangang Europa. Sinaktan niya ang silangang imperyong Romano sa pamamagitan ng paulit-ulit na pag-atake na humihingi ng pugay na itigil ang kanyang mga pagsira at pagkatapos ay paglabag sa kanyang mga kasunduan kapag angkop ito sa kanya. Sinira din niya ang karamihan sa kanlurang imperyong Romano na nagwawasak sa kanilang mga malalayong lalawigan at karamihan sa Italia. Bagamat maaaring hindi niya tuluyang nawasak ang alinman sa mga imperyong Romano, tiyak na pinaluhod niya ang dalawa at inihasik ang mga binhi para sa kanilang mga pagkatalo. Number 7. Haring Leonidas I. Ang maalamat na hari ng mandirigma na ito ay higit pa sa mga lathala. Si Leonidas ay hari ng Griegong lungsod-estado Sparta noong ika-5 siglo bago ang Kristo. Bagaman karamihan sa mga hari ay hindi sinanay sa mahigpit na pamamaraan ng pagsubok ng Sparta, hindi inaasahang magmamana ng trono si Leonidas, kaya tinuruan siya bilang isang mandirigma mula sa murang edad. At namana niya kasama si Leonidas na patuloy na mamuno sa isang alyansa ng mga Griego sa labanan ng Thermopylae. Kasama ang kanyang sikat na 300 Spartan hoplites, Leonidas iniutos ng isang puwersa ng humigit kumulang 7,000 Greeks laban sa kahit saan sa pagitan ng 10 at 42 beses na bilang ng mga Persian sundalo. Maaaring bumagsak ang hari sa sikat na labanan na ito, ngunit ang kanyang mga gawa ay tumagal ng milenyo. Number 6. Spartacus. Sa lahat ng mga mandirigma na hinamon ang Roma, ang Spartacus ay arguably ang pinakasikat. Isang inalipin na sundalo ang naging gladiator. Sikat na nakatakas si Spartacus sa pagkaalipin kasama ang kanyang mga kapwa gladiator upang bumuo ng isang napakalaking paghihimagsik laban sa Republikang Romano noong ika-1 siglo bago ang Kristo. Habang ang karamihan sa mga nasa ilalim ng kanyang pamumuno ay hindi sinanay, ang Spartacus ay lumitaw na matagumpay na paulit-ulit salamat sa hindi kinaugalian na mga taktika at matapang na pag-atake. Minsan ipinagamit pa niya sa kanyang mga tauhan ang mga lubid na gawa sa mga puno ng ubas para bumaba sa Mount Vesuvius at flank enemy forces. Habang ang Spartacus ay maaaring natalo matapos ang kanyang mga hukbo, ay naging masyadong hindi madaling kapitan upang magdirekta. Ang kanyang pamana bilang isang mandirigma
at tagapagpalaya, ay umalingaw-ngaw sa pamamagitan ng mga panahon. Number 5, Vlad the Impaler. Si Vlad III, na kilala rin bilang Vlad Dracula, ay namuno sa Wallachia, modernong araw na Romanya, noong ika-15 siglo. Downright infamous para sa kung paano mabangis siya ay maaaring maging sa kanyang mga kaaway. Vlad ang Impaler nakuha ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng kanyang ginustong anyo ng pagpapatupad at pagpapahirap. Ang kanyang reputasyon para sa kalupitan ay nakaimpluwensya sa Dracula at iba pang mga alamat ng mga vampira. Gayunpaman, si Vlad ay isa ring mabigat na mandirigma at pinuno. Pinalayas niya ang mga pagsalakay ng Ottoman sa Europa ng maraming beses. Ang kanyang gabi raid sa Targovi Risete, nakita niya damit ang kanyang mga tao bilang Turks at infiltrate ang kanilang kampo, paghahasik ng pagkalito at humahantong sa kanyang mga kaaway upang atake ang kanilang sarili. Bagamat hindi maikakaila na sadista siyang despot, si Vlad Impaler ay epektibo sa larangan ng digmaan. Number 4, Julius Caesar. Isa sa mga pinakasikat na tao sa kasaysayan, si Gaius Julius Caesar ay isa rin sa mga pinakabantog na general. Maaaring hindi nagtagumpay si Caesar sa pagsakop sa Britanya, ngunit ang kanyang pananakop sa Gaul, modernong Pransya, ay nakatulong upang maging popular at maimpluwensya. Ang kanyang karisma ay bumili sa kanya ng hindi kapani-paniwala na katapatan sa kanyang mga tauhan, at ang kanyang mabilis at mapagpasyang mga pagkilos sa larangan ng digmaan ay madalas na humantong sa tagumpay. Nagsulat pa siya ng mga libro tungkol sa kanyang sariling mga kampanya. Sumakay si Caesar sa alon ng kanyang tagumpay upang maging unang diktador ng Roma. At bagamat sikat siyang nagtagumpay sa Senado, napakaganda pa rin ang mga nagawa ni Caesar. Number 3, Miyamoto Musashi. Maraming maalamat na samurai sa kasaysayan ng Japan, ngunit lahat sila ay maputla kumpara sa Miyamoto Musashi. Si Miyamoto talaga ang archetypal lone samurai warrior o Ronin. Nagkaroon siya ng sariling estilo ng pagiging espada, ang Niten Ichiryu, na gumagamit ng 2 espada. May akda rin si Miyamoto ng mga aklat tungkol sa kanyang buhay at filosofiya at lumikha ng mga likhang sining. Ngunit siya ay pinakakilala para sa kanyang hindi kapani-paniwala kahusayan sa labanan, pakikipaglaban 61 duels sa kanyang buhay at hindi nawawala ang isa sa mga ito. Hindi lamang siya bihasa sa mga espada, ngunit si Miyamoto ay nagmamanipula rin sa kanyang mga kalaban na dumating ng huli upang gawin silang magalit at madaling magkamali. Si Miyamoto Musashi ay patuloy na nagbibigay inspirasyon hanggang ngayon sa pamamagitan ng parehong kanyang mga turo at mga gawa. Number 2, Genghis Khan. Sa listahan ng mga pinakadakilang mananakop sa kasaysayan, maaaring si Genghis Khan ang pinakamatagumpay. Sa panahon ng kanyang kamatayan, ang karamihan sa Gitnang Asya ay nasa ilalim ng pamamahala ng Mongol. Ang mga inobasyon ni Genghis sa organisasyon ay nakatulong upang maging mas epektibo ang kanyang mga tropa. Ang kanyang kabalyero ay maaaring magpaapoy ng mga pana mula sa kabayo. Gumamit siya ng mga taktika ng sindak upang pilitin ang kanyang mga kaaway na magpasakop. Ngunit inorganisa rin ni Genghis ang kanyang imperyo bilang isang meritokrasya na may tagumpay at kasanayan na nagbibigay ng pagsulong sa halip na dugo. Sa pamamagitan ng gayong mga estratehiya, winasak ni Genghis Khan ang buong mga imperyo at iniwan ang milyon-milyong patay sa kanyang pagsunod. Marami sa kanyang mga gawa ang hindi mahalaga, ngunit hindi maikakaila na makapangyarihan siya. At ang number 1, Alexander the Great. Hindi lamang si Alexander III ng Macedon ang nagtakda ng bar para kay Alexanders, kundi ginawa rin niya ito para sa mga mandirigma. Hinangaan siya ng marami sa mga entry sa aming listahan, kabilang sina Julius Caesar at Hannibal. Ang mas malaking mandirigma ay nagtungo at nakamit ang pananakop ng tila hindi matatalo na Imperyong Persyano. Ang ilang bagay na nakatulong kay Alexander na maging matagumpay ay ang kanyang pagsasama ng mga lokal na kaugalian at pagkuha ng siya ay sumakop, pati na rin ang mga taktika ng hammer and anvil sa labanan. Nang mamatay siya sa edad na 32, si Alexander the Great ay hindi natalo sa digmaan at nagtatag ng imperyo na mula sa Greece hanggang India.
Ang kanyang hindi nagkakamaling talaan, meteoric rise at epekto sa mundo ay nagpatibay sa kanya bilang pinakadakilang mandirigma ng kasaysayan.